So magandang araw kabola. So alam niyo naman na siguro pag-uusapan po natin sa video nito kabola, wala na pong iba kundi po yung naganap na trade between Converge. Of course, madaming nagulat sa trade po na yan, kaya hihimay-himayin natin ang naganap po na trade na yan. So may di pa na-subscribe, pakipindot naman po yung subscription button. So pangimagas muna tayo. Comments po ng mga fans. Marco Bios 9594. Paano mo nasabi na free agent yung ibang players kung hawak ng mother team nila yung rights, kabola? So ang tawag dyan, kabola, is restricted free agents, kabola, no? Yes, hawak po ng mother team ng rights nila, pero the reality na hindi po sila naglalaro doon, it means free agent po sila, pero restricted nga lang, di ba, kabola? So restricted nga lang, kumbaga nandun pa rin yung rights nila dun sa mother team nila. Pero kahit pa may rights po yan, pwede naman magkaroon ng discussion yung ibang team na interesado sa kanya with that current mother team, kabola, di ba? Para pakawalan siya. So in a way, restricted free agent ka po, kabola. Then Pinoy Chef abroad, alam naman natin meron silang mga pera, pero ang tanong, hindi sila sumusunod sa rules, lalo sa pasahod. Alam naman natin 450 lang maximum, pero kapag magaling, kandara pa sila 1M, bigay, paano naman yung rules? Mas maganda siguro alisin na lang yung maximum para palakihan na lang sila ng offer, at sana yung farm team mawala na, nakakawalang gana, sabi ng kabola. Unfortunately, hindi rin po pwede yan, nawala po maximum po. Rain or shine, as far as I know, kabola, has been minimal lang kung sila po umangat dun sa maximum. Kumbaga, they are still forcing it, kabola, and they are managing to enforce it, kabola, with their players. At of course, pag tinanggal mo nga kasi yan, edi mas lalo nang masyado po yung lamang, kabola, nitong mga teams po na mayayaman, kabola. At kumbaga, pwede kasing lumala pa kabola, yung issue in terms of parity, kabola, kapag ganyan po nangyari na dito po sa atin pong liga, kabola. Pero again, it's an interesting idea that they of course should also consider. So dito na tayo sa trade, no? So Jordan Heading, yung right niya po napunta na po sa Converge, and by the looks of it naman, paper ma po yan with Converge, pero wala pa tayo nababalitaan. And then of course, sa Terra Firma makuha nila Kit Saldivar, Aljun Melesio, and the 2026 first ng Converge, if I'm not mistaken, kabola. So first, dun tayo sa angulo po na repercussions nito, no? So, nakakagulat ba? Converge trading with Terra Firma. Terra Firma that we know. May maalala ka bang trade ng Terra Firma na hindi po Magnolia, San Miguel o Ginebra? Pako, parang wala Wala akong maalala, kabola. To be honest. No, trade pala, Northport, no? Northport, yung isa mga trade nila. Pero alam naman natin yung connection na yan, kabola. So, itong palang trade na to, the mere fact that Converge is trading with Terra Firma is already a big deal, kabola. It's already a big deal. Anong ibig sabihin noon? Ibig sabihin ba noon, Terra Firma, galawang serious team na rin sila kasi nag-ipag-trade na sila sa ibang team? Not really, kabola. Remember, ako sa mga followers po dyan ni Snowbad, when explain nga po ni Snow na there's a possibility that Converge and San Miguel is actually, San Miguel Corporation, in discussion about allowing Converge to talk with Heading, kabola. So, yung mga ganyan po na nilabas po na potential itong si Snowbad, kabola. Now, dun tayo sa mismong trade, kabola. Dun mo tayo sa mismong trade. So, who wins the trade? Actually, for me, komplikado yan Now, if you look at it, kabola, by the talent alone, without considering the situation of the two teams, Heading is, of course, for me, a potential top 15 player at the bat dito po sa PBA, kabola, no? Top 15 player na. Now, sapat ba lang kapalit niya is dalawang bench player, kabola, and then a first round pick 2 years from now that most likely number 7 to number 12, kabola, yung range niyan? Of course, no, di ba? Bata pa si Heading, in prime to, 28 pa lang to, kabola. Hindi to parang si Mikey Williams na nasa 34, 35 na. 28 pa lang to, in prime to, kabola. In prime to, kabola. So, for me, pag ganun mong angulo titignan, klaro na panalo Converge, kabola. Pero pag sinama mo naman yung angulo ng situation, kabola, na it seems like Terra Firma will not really have a chance, kabola, na mapaglaro po nila itong si Jordan Heading, most probably kasi kulang sila ng pampasweldo or what, kabola. Din mapapaisip ka nga rin, di talagang, kumbaga, ano na to the mere fact that they get a first round pick and 2, at the very least, kahit bench players po yung simulation sa Saldivar, they are still capable players, kabola. For me, is also a good thing for Terra Firma, diba? It's also a good thing for Terra Firma, kabola. So,
For me, overall, kapag value lang, trade value mo lang titignan, you do not consider the situation of Terra Firma, kabola, panalo yung Converge. Pero pag sinama mo na po yung situation nila, nagiging patas na eh, kabola, nagiging patas na. And actually, makapaisip ka na eh, parang nag-overpay na ba? Kabola yung Converge. Kasi hindi naman na ito maglalaro for Terra Firma eh. Bakit kailangan mo pang bigyan niya ng first round pick? Parang ganun, makapaisip ka ng ganun. So overall, pag pinagsama mo yun, kumbaga, siguro angat pa rin ng konti Converge. Pero yung Terra Firma, hindi na rin sila po talo. Considering everything. Kababal, sa palagay mo, sinong panalo sa trade na ito? Comment na po sa baba.